muli sa inyong lahat dito sa ating sama-samang pagninilay sa Lectio Divina. Ako po si Sister Banji. Ako naman po si Sister Lo. Kumusta na po kayo? Ilang linggo na lang, Advent na. At syempre po, ang ating pinakahihintay na celebration, ang pagdiriwang ng Pasko. Excited na ba kayo? Opo, siguro marami sa atin ay excited na. At marami ng plano para sa darating na Pasko. Ano po? By the way, bago ang Pasko, Nobyembre muna. Di po ba? Nasa ika-59 na episode na tayo sa ating Lectio Divina. Napakagandang pagkakataon ito upang pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyayang ating natanggap. Oo nga. Imagine, sa awa ng Diyos, buhay pa tayo. Mga kapanalig, tuwing buwan ng Nobyembre, inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sila na nagmahal at naging bahagi ng ating buhay. At sila ay nag-iwan ng bakas at magagandang alaala sa ating buhay. Lalo na ang ating ina, ating ama, ang ating mga lolo't lola, mga kapatid, at ang lahat na naging mga kalakbay natin sa ating buhay. Opo, sila ang nagturo sa atin ng pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Tito, nabanggit mo ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Yan ang isinabuhay ng mga santo, ng mga banal, di ba? Nobyembre na ngayon at muli inaalala natin ang mga banal. Kung ano, Happy All Saints Day po sa inyong lahat. Isang magandang okasyon ito para sa ating lahat upang pagnilayan natin ang panawagan ng Diyos na mamuhay tayo sa kabanalan. At alam niyo ba, nagpapaalaala din sa atin ang buwan ng Nobyembre na ang lahat ay may katapusan. Kaya, Happy All Souls Day sa ating lahat. Ang mga araw na ito ay nag-aanyaya sa atin na ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ang pagdiriwang ng All Souls Day ay nagpapaalala rin sa atin na maging handa at manatiling gising sa oras na tawagin tayo ng Panginoon sa kabilang buhay. Sister Lu, paano ba tayong maghahanda kung sakaling tawagin na tayo ng Panginoon? Di ba marami sa atin ang takot mamatay? Isang paraan ng paghahanda ang pagtugon sa panawagan na mamuhay sa kabanalan. Itinuro sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo kung paano natin maibabahagi ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Sinabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano ba natin maisa sa buhay ang kautusan ito? Palagay ko, simple lang. Dahil kung totoo, minamahal natin ang Diyos. Kusa itong dadaloy sa kapuginan at sa tunay na pag-ibig sa kapwa. Correct. Ang taong may pagmamahal sa Diyos ay nakahandang ibigay ang lahat at ialay ito. Di po ba? Mga kapanalig, siguro naranasan din nyo ang kaligayahang idinudulot ng pagmamahal. Ano po? Alam nyo ba, ang Diyos mismo na siyang pinagmumula ng pagmamahal ang mag-uudyok sa atin upang mahalin ang ating kapwa. Yan po ang tunay na pagmamahal natin sa Diyos, ang pagbibigay ng walang pasubali. Samantala, ihanda na po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin nitong nakaraang buwan hanggang ngayon. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, buksan mo po ang aming puso upang maunawaan namin ang iyong mensahe at tulungan mo po kami na maibahagi ng walang pasubali ang anumang biyayang amin nakamtan mula sa iyo. Maraming salamat po sa angking buhay na patuloy mong pinahalagahan upang kami ay manatiling buhay, nagmamahal at naglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nagbubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sister Vanji, nabanggit mo kanina ang walang pasubali. Ano bang ibig sabihin ng walang pasubali? Yun bang ibinibigay mong lahat-lahat na wala kang hinihintay na kapalit? Yun pala. Alam mo ba, yan ang ating pagninilayan ngayon. Kaya mga kapanalig, ihanda na po natin ang ating sarili sa pagninilay ng salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 12 verses 41 to 44. Umupo si Jesus sa tapat ng ingatang yaman at pinagmasdan niya kung paano naguhulog ng salapi sa ingatang yaman ang mga tao. Ang mayayaman ay naguhulog ng malaking halaga. Lumapit ang isang dukhang balong babae at naghulog ng 2 maliliit na salaping tanso, katumbas ng ika-4 na bahagi ng as. Nang magkagayon ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong iyan ay naghulog ng higit sa lahat ng naghulog sa ingatang yaman, sapagkat silang lahat ay naghulog ng lumabis sa kanila. Datapwat inihulog niya sa kabila ng kanyang karangitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagnilayan ang ating Ebanghelyo, di po ba, Sister Vanji? Marami na tayong narinig ng mga bad news tungkol sa pangangamkam, pandaraya, sa pang-aapi, pagnanakaw, pagsisinungaling, at mga iba pang kasamahan sa ating lipunan. Agree ako dyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ay may mga mabubuting kalooban na nakahandang tumulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Kahanga-hanga talaga ang mga taong laging nakahandang tumulong sa iba. Alam mo ba, naalala ko tuloy ng isang babaeng nagtitinda ng tubig. Sa aking pagmimisyon, naligaw ako sa lugar na pupuntahan ko. Pagkakita niya sa akin, tinawag ako at binigyan niya ng direksyon papunta sa lugar na hinahanap ko. You know? Binigyan pa niya ako ng bottled water. Isa siyang tinder at tukha, pero napakayaman ang kanyang puso. Yan ang good news na sinasabi sa Ebanghelyo. Sa kabila ng kasakiman ay ang kagandahang loob ng isang balo. Mahina, mahirap at walang kayamanan kundi ang kanyang busilak na puso. Nag-alay ng lahat-lahat sa gitna ng kanyang matinding pangangailangan. Ano kaya ang feeling ng babaeng balo na nagbigay ng maliliit na salaping tanso? Siguro nag-isip din siya kung talagang ibibigay ba niya yon. Dahil yun lang talaga ang naiwan sa kanya. Ano sa palagay mo, Sister Vanji? Sa palagay ko, naisip na niya na ialay ang lahat niyang salapi bago pa siya magpunta sa templo. Di siya nag-atubili na ibigay ang lahat-lahat dahil nagtiwala siya sa Diyos. Alam ni Jesus ang kanyang pangangailangan at nakita niyang malalim na pananampalataya ng babaeng balo. Opo, mga kapanalig, dahil kung nagtitiwala tayo na ang Diyos ang magbibigay sa lahat nating pangangailangan, di tayo mangangamba para sa ating kinabukasan. Di po ba? Agree ako diyan. Ang tunay na nagtitiwala sa Diyos ay natututong magmahal dahil ang pagmamahal ay mula sa Diyos. Ang taong mapagmahal ay mapagmalasakit, mapagbigay kahit na sa kaaway. Di iniinda ang sarili, kundi iniisip kung paano makatutulong sa kapwa. Ito ang nagpapamalas sa atin ng kabanalan. Ang mga santo, panghuwaran natin sa pagmamahal. Sila ang mga tagasunod ni Kristo na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating lahat. Ang babaeng balo ay nagpamalas ng kabanalan. Ang 2 salaping tanso na abulol niya sa templo ay tanda ng buong pusong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sino kaya sa atin ang nakahandang magbigay ng lahat-lahat para sa Diyos at sa kapwa? Kung minsan, nagdadalawang isip pa tayo sa pagbibigay, di po ba?
Ipinaubaya ng babaeng balo ang kanyang dalawang kusing sa pangangalaga ng templo dahil alam niya na Diyos ang mangangalaga sa kanyang pangangailangan. Wow! Napakalalim na pananampalataya at dakilang pagmamahal ang ipinamala sa atin ng babaeng balo, di ba? Alam niyo ba, ang pagiging balo noong panahon ni Jesus ay itinuturing na isang kapuspalad dahil wala siyang suporta sa lipunan. Kaya naman, kinahabagan ni Jesus ang mga balo at ang mga kababaihan at ganoon na lamang ang kanyang pagkalinga sa kanila. Ngunit sa kabila ng kawalan, ay ibinigay pa rin ng babaeng balo ang ilang kusing na naiwan sa kanyang kinabubuhay. Ang Ebanghelyo ay nagpaalaala sa atin na hindi mahalaga kung paano kalaki o kaliit ang ating maibibigay. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng buong puso sa lahat-lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon po, ay ipagpatuloy na natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina Edith Agustin, member of the Association of Pauline Cooperators ng Pasay, at si Christopher Donggon, volunteer sa aming Bible Ministry. Manalangin po tayo. Sa ngalan Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Umupo si Jesus sa tapat ng ingatang yaman at pinagmasdan niya kung paano naghuhulog ng salapi sa ingatang yaman ang mga tao. Ang mga mayayaman ay naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit ang isang dukhang balong babae at naghulog ng 2 maliliit na salaping tanso, katumbas ng ika-4 na bahagi ng as. Nang magkagayon, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong iyan ay naghulog ng higit sa lahat ng naghulog sa ingatang yaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog ng lumabis sa kanila. Datapwat inuhulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Hesukristo. Christopher, ang nakaantig sa akin ay ang verse 42. Lumapit ang isang dukhang balong babae at naghulog ng 2 maliliit na salaping tanso, katumbas ng ika-4 na bahagi ng as. Yung 2 maliliit na tansong iyon, Christopher, sa panahon natin ngayon, siguro wala pang 50 centimos, no? Pero bakit yun ang napansin at binigyan ng halaga ng ating Panginoon? Sa akin, ang balong ito, yung kanyang ibinigay ay ang buong kaya niyang ibigay, sapagkat siya ay nagtiwala sa Diyos na alam niyang ang kanyang lahat ay galing sa ating Panginoon. Iyon ang binibigay halaga ni Jesus, binibigyan niyang pinaghahalagahan ni Jesus, sapagkat yung buong kaya niya, yung pagtitiwala ng balo sa Panginoong, sa ating Diyos Ama, na bibigyan siya ng kanyang pangangailangan sapagkat lahat ng kanya
ay galing sa ating Ama. Yun yung sinasabi sa akin ng ating Panginoon sa verse na ito, no? Hindi lamang sa tithing o sa pera na ibinibigay natin, hindi lamang yun ang tinitingnan. Ang tinitingnan ng ating Ama ay kung ano ang sa ating loob na buong kaya nating ibinibigay sapagkat tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Yung buong ating sarili ang ibinibigay. Maliliit na bagay na pwede nating gawin gaya ng ngiti sa basurero na kumukuha ng ating basura, no? Ang kaway ng pasasalamat sa driver na huminto pag tumatawid ka ng kalye, o isang ganda ng kulay ng lipstick mo sa kahera sa SM, no? Yung pagod na pero binabati mo, na ina-acknowledge mo siya. Or sa akin, isang maliit na halik sa pisngi ng asawa ko, tinulungan niya akong maglaba. No? The little things, no? Maliliit na bagay, basta ibinibigay natin ang buong puso at binibigay natin para sa Panginoon kasi nakikita natin sa ating kapwa ang Panginoon. No? So, lahat ng aking ginagawa, mahirap man ito, fasting or o yung masakit sa aking katawan or simpleng ngiti, no? Or dasal na, thank you Lord, basta galing sa aking puso at andun ang tiwala na ang Diyos Ama ay hawak ako sa Kanyang kamay. Yun ang aking dasal na ang aking magagawa ngayon, lahat ng aking ginagawa, lahat ng aking buhay, lahat ng aking pagkatao ay inaalay ko sa Diyos Ama. Ang ganda po ng inyong napiling verse at inyong pong reflection, Ma'am Yvette. Sa akin naman po, ang aking pong napili at naantig sa aking puso ay yung verse 44 po. Ito pong parting ito. Datapwat, inhulog niya sa lahat niyang pag-aari. Datapwat, inihulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay. Ang akin pong reaction po doon at emosyon na na-feel ko po is very challenging po. Kasi po, sa buhay po ng isang tao, kagaya ko po, ako po, sa sarili ko na every day, every time, lagi po akong may na-encounter na choices po talaga. Dalawang choices, and I have to choose po kung ano po ang pipiliin ko. Kasi hindi naman po pwedeng dalawa eh. Kasi po, always choose one lang po between the two po. So, ang aking pong reflection doon ay yung kahapon po, patungkol po sa kung ano pong nangyari. Na ang nangyari po kasi is dismissal na po ng klase namin. And after po nun, bigayan na po ng card. And awarding po namin. And isa po kasi ako sa mga outstanding student na with high honor po ako sa aming klase. So, ninisip ko rin po na sabi ko, ay oo nga pala, na in-invite ako ni Sister kasi sinabihan po ako ni Sister Vanji na Friday may practice po kami na dito po about sa Lectio Divina before the shooting po. So, nag-isip po muna ako mabuti. Sabi ko, pareho silang importante, parehong mahalaga. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako na ano po ba pipiliin ko? Tulungan niyo po ako ano yung dapat ko pong piliin na makakasiguro ako at hindi po ako magsisisi sa huli. So, after a few minutes po, ayun po nakapag-decide na po ako na pumunta po. Ang napili ko po is pumunta po dito para po mag-practice. So, nagpaalam na po ako sa teacher. Sabi ko, Ma'am, pwede po ba akong umuwi na? Kasi po, may importante po akong pupuntahan. Hindi ko na po in-elaborate sa kanya kung ano po yun. Basta sinabi ko po, importante.
ayun po, pumayag naman po yung teacher ko. Sabi niya, walang problema. Sabi ko, ma'am, thank you po. Gumanon po. Tapos umuwi na po ako. And pag uwi ko po, pagod na pagod po ako. Kasi po, gabi-gabi po yan sa dami ng schoolworks. Pagod na po ako. Ang sakit ng ulo ko, sa very stress po. Ang sakit ng likod ko. Kaya, pag uwi ko po, nagpahinga po muna ako ng ilang sandali lang. So, nung nakapagpahinga na po ako, kahit papano, nag-iisip po ako, another, naman po, two choices po. Sabi ko po, pupunta po ba ako kila Sister Banji para mag-practice or matutulog na lang ako? Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Another choice na naman. Holy Spirit, tulungan mo po ako. So, ayun po, parang sinasabi po sa akin ni Lord at ng Holy Spirit na pumunta po ako dito para mag-practice. Kasi po, ang na-realize ko din po na ang pagtulog, pagpapahinga, anytime pwede po pag gusto ko. Kaya, kasi po yung pag-practice, once lang yun tsaka yung shooting po before nung practice po. So, ang pinili ko po, yung mag-practice na lang po dito sa lecture. Kasi nga po, kinabukasan shooting. Kaya po, ang na-realize ko po bandang huli na ayun po na pagkasama mo ang Diyos, ang Holy Spirit sa buhay mo, kahit napakahirap na desisyon at na choice na pipiliin mo, talagang pagkasama mo si Lord at yung Holy Spirit, hindi ka po magsisisi. At marirealize mo rin po sa sarili mo. Ako po na-realize ko sa sarili ko na tama po ang desisyon na pinili ko pagkasama ko ang Diyos at ang Holy Spirit sa buhay ko. Kaya ayun po, hindi po ako nagsisi. Nung nag-practice po kami, ayun po, nakapag-practice po kami ni Sister Banji ng maayos. At after po noon, ayun po, nagpahinga na po ako. Kaya naniniwala po ako na God has a good plan for us po. Yun po ang aking reflection po patungkol po sa verse na pinili ko. Thank you po, Ma'am Ibe. Ganda rin ang pag-inilay mo, Christopher, ng maraming salamat. Thank you rin po, Ma'am Ibe. Okay. Manalangin tayo. Panalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, APC Yvette Agustin at Christopher Donggon. Nawa sa tulong ng grasya ng Diyos ay patuloy na mag-alab ang ating mga puso sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos at salamat din sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming mission sa Bible Ministry. At palain na po kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal namin Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagninilay ng iyong mga salita. Ipinaubaya namin sa iyo, O Ama, ang aming Santo Papa, ang mga pinuno ng simbahan at ng mga bansa, ang mga tagapagtanggol ng katotohanan, katarungan at kapayapaan, ang mga pamilya, ang mga missionaries, ang mga media practitioners. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, hilumin mo po ang mga may sakit. Bigyan lakas mo po ang mga balutin na api, ang mga nagdurusa at biktima ng karahasan, ng digmaan at kalamidad, ang intensyon ng aming mga taga-subaybay at ng higit na nangangailangan. Tulungan mo po kaming maisabuhay at maibahagi ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Mga kapatid, muli, maraming salamat po. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of December at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.